Tony, hiniling ko si Jason mag-opening prayer mamaya. Amen, bro. No problem. So sige po mga kapatid, tayo po magsisimula na po sa ating worship service. No? Nawa ay patuloy nating itaas ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa araw na to at isuko natin lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating problema, lahat ng ating mga iniisip sa araw na to sa Kanya lamang, no? Dahil siya yung ating pag-asa. At habang tayo ay simula, tayo po ay magpatugtog muna ng dalawang awitin. At habang tayo nagpapatugtog ay alalahanin natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. I-share ko lang po ang screen. Ang ating pong second awitin. There's none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. There is no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like AUX mode. healing comes from your hand. Suffering children sleep in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I can search for eternity long and find there is none. There is none. There is none like you. Purin po ang Panginoon at nagagalak po tayo at tunay nga na walang katulad ng Panginoon, no, sa buhay ng bawat isa. Ang ating Diyos ay siya ang Diyos noon, ngayon pagpakailanman. At tunay na nakasama natin kahit ngayong oras na to na tayo ay punong-puno ng pagpapala at punong-puno rin minsan sometimes ng pagsubok ay nandun pa rin ang ating Panginoon. At tayo po ay magtutuloy po sa ating opening prayer. Since nandito na po si Elder Ronnie, hiniling ko po ang ating elder na pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Good morning po, Pastor Levy. Nakamute po. Hello. Ayan.
Okay na po. Data lang kasi. Elder Alex, narinig mo? Naririnig po, Elder Amen, Ronnie. Amen, malakas po. Okay. Sige po, tayo magbukas sa isang panalangin. Sama tayong dumulog sa Panginoon. Manaming Diyos na nasa langit, ang makapangyarihan sa lahat. Muli po, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ibinigay sa bawat isa upang kami ay muling magkatipon sa iyong pangalan upang papurihan ka namin, Panginoon. Pasalamatan at itaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa isang linggong nadaan. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa mga pagpapala na aming tinanggap, O Lord God. Spiritually and physically, financially, O Lord. Even our health, O God. Maraming salamat. Alam namin, O Diyos, ikaw yung pinagmumulan ng lahat. At ikaw din yung nag-iingat sa bawat isa sa amin. At sa hapon nga po ito, Panginoon, kami ay muling nagpapakumbaba sa iyong harapan. At kami po ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. At itinataas namin yung gawain ito, Panginoon. Kung saan, naaralan namin yung mga salita at makakarinig kami, Panginoon, ng iyong mensahe, O God, sa bawat isa. At ang pandalangin, Panginoon, tuloy na paunahan mo, O Diyos, yung lingkod na gagamitin na magdadala ng iyong mensahe, Panginoon. At kami, Panginoon, na makikinig, O Lord God, ay bigyan mo ng puso at isipan na maunawaan namin yung mga salita mo, Panginoon. Tanim sa aming mga isip at ito nga po ay may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, maging yung mga kapatid namin, Panginoon, na lahat ng mga kapatid namin na kasama namin ngayon, we pray, O Lord God, na yung blessings, Panginoon, kung anong pag-aaral at pakikinig na yung mga salita ay matanggap ng bawat isa, Panginoon. Dahil kami lamang na nandito, O Lord God, ay makakatanggap doon. At dalayan namin, Panginoon, na ikaw din, O Diyos, yung isang maitaas at mapapurihan sa aming kalagdaan. Tawarin mo din kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. At ikaw yung maglinis sa amin, Panginoon. Upang walang maging sagabal, Panginoon, sa mga pagpalang inihanda mo sa hapon. Sa iyo lamang ang papuri, Ama. Dakila, pagwalhati, pangalan na amin, Panginoon, at sariling tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen po. Ayun po ngayon ay uli ng Panginoon, kasama po natin ngayon si Pastor Levin, no? Hindi ko natin narinig kanina dahil nakamute po siya. At ating pong teksto ay magmumula po sa unang Pedro, chapter 5 verses 1 to 3. At ang pinamagatan po ay pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Recorded na po ito since inassume po natin na hindi natin makakasama si Pastor Levy. At replay ko po ito at i-share ko po ang screen sa bawat isa, no? Kaya po Okay po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, dyan sa Sambahang Kristiyano sa Jeddah. Purihin ng Panginoon at muli tayo po ay magkakasama sa umagang ito at magsasalo-salo sa kanyang mga salita. At sa lahat po ng naabot ng ating pong pagdadala ng mensahe sa umagang ito, sa lahat po ng nanonood, nakikinig, at nasa kanya-kanyang mga lugar, saan man dako kayo naroon, purihin ng Panginoon at muli ay isang kagalakan na kayo po ay makasama sa ating pong gawain, ang ating pong pananampahan. At nais ko pong
Pagpasalamat din sa Panginoon ang pagkakataong ito na kalumuli ng panahon na kayo po ay maka-fellowship sa gawain nito sa ating pong worship service online. Hindi po natin alam kung kailan matatapos, no? Kung kailan muli tayo magkakaroon ng face-to-face, lalo po dyan sa inyo sa lugar ng Jeddah. At kahit sa ibang mga lugar ay talagang hindi pa rin po magkakaroon ng face-to-face. Sa katunayan, ito pong Sambahang Kristiyano sa Marulan, ang ating Mother Church, ay nagkaroon po ng pagpupulong at maghihintay pa rin po, no, ng announcement kung kailan magkakaroon ng face-to-face. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa pagkakataon ito, sa oras na ito, na ito nagkaroon ito sa amin. Ang kami-uli ay kasamba sa inyo, purihin ang inyong pangalan, taas, kapilain ang inyong pangalang banal, Panginoon. Salamat sa iyong pabutihan. Kanya ay nagkaroon ng pagkakataon muli. Nagkaroon ng fellowship online. At sa lahat, ang inyong mga salita ay maipahagi at nawa sa pangalan, humiling po kami ng pagkabal ng Banal na Espiritu, magpas ang aming pangunawa, hindi kalakasan. Salamat po sa inyo. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay mula po sa aklat ng unang Pedro, kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 3. No? 1 Peter chapter 5, verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi. Sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa rin matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng kahayag. Mamanhik kong alagaan ninyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi nagpipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakit na paghahanap ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Sa last verse, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Very timing po dahil ang SKM Board of Mission, no, sa initiative ng ating mga kapatid ay nagkaroon po tayo ng series of meeting, no? Una ay dyan po sa SKM Jeddah at sumunod po ay nakasama niyo ang Board of Mission patungkol sa pagtatalaga ng pastor dyan po sa SKM Jeddah, no? At tugma-tugma po itong ating tema o topic, pag-aalaga sa kawan ng Diyos. At hindi lamang sa pastor, kundi sa lahat ng mga liderato, sa lahat ng mga namumuno, namumuna sa isang iglesia, particular dyan po sa at sa pag-aalaga po sa kawan ng Diyos ay maraming challenges, no? Maraming difficulties, maraming pagsubok, maraming dapat i-consider sa pag-aalaga, no? At
higit sa lahat ay kailangan po natin talaga ang pangunguna ng banal na Espiritu sa bagay nito, sa si Apostol Pedro, si Pedro ay nagsimula no, sa kanyang panawagan. No? Ang kanyang introduction dito ay, kung mapapansin po ninyo, ay naka-address agad doon sa mga elders o sa mga matatanda ng iglesia. No? At siya ay nananawagan na bilang isang elder din. No? Kaya most likely si Pedro ay nauunawaan niya kung ano ang mga obligasyon, responsibilidad ng isang matanda sa isang iglesia. No? Kaya ang kanyang introduction agad ay yung kanyang panawagan ay sinabi niya na bilang isa ring matanda. No? Parang tinutukoy niya na ako din ay isang matanda ng iglesia, ako rin ay isang leader, ako rin ay isang elder, ako rin ay isang pastor. No? Yung kanya panawagan. At bukod doon, no, ay binigyan niya ng katiyakan itong mga namumuno o namumuna sa iglesia na kanyang ina-address, no, kung saan siya inananawagan, na siya ay isang witness, saksi sa mga paghihirap ni Kristo at natin. No? Time ng ating Panginoon sa Kristo ay naroon si Pedro. Sila yung mga unang tinawag na mga alagad ng ating Panginoon. No? Kung maalala nyo doon sa Sea of Galilee, no? Si Peter, si Andrew, and then si John and James, na anak ni Zebedee, no? Sila yung mga unang mga nakasaksi, no? Sa pagdating ng Panginoon sa Kristo at ganoon din sa pagpapahirap sa Panginoon sa Kristo, pagpako at pagkamatay at muling pagkabuhay. So yung kanyang introduction, no, doon sa mga leaders ng iglesia na kung saan ina-address niya yung kanyang panawagan. Doon siya nagsimula. Bakit niya sinasabi yung mga yun? Kaya niya binabanggit yung mga bagay na yun, no, ay upang dalhin doon sa kalagayan yung matatanda sa iglesia na siya mismo ay isang leader din, no, si Peter, na naging saksi, no, sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. At sapat yun upang magkaroon siya ng authority na manawagan sa ibang mga elders, sa ibang mga leaders doon sa loob ng iglesia. Lalo na sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Meron pong mga mahalagang bagay na binanggit si Pedro dito sa ating teksto, no? Pagdating sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos. At bago yun ay binigyan din ni Pedro ng pag-asa, no, itong kanyang pinapanawagan na sa mga darating na hinaharap, no, ay makakabahagi din siya ng karangalang malapit ng ipahayag. So, yun yung kanyang napakagandang binanggit din na sa kanyang panawagan sa mga elders na ito, na in the future, siya ay makakabahagi, no, sa karangalang malapit na ipahayag. Tingnan po natin yung mga mahalagang bagay na binanggit ni Pedro patungkol sa pangangalaga ng kawan. Sa verse 2 po, ang sabi niya, no, sa verse 2, sinabi niya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo.
yung ating pong ministry, no? Sa kasalukuyan, ang bawat isa po sa atin ay merong kanya-kanyang ministry, merong kanya-kanyang pagkatawag ng paglilingkod. At doon sa Efeso ay binanggit yan sa sulat ni Apostol Pablo, no? Merong pastor, may evangelista, may propeta at iba pa, no? Na binanggit si Apostol Pablo, no? May kanya-kanya po tayong pagkatawag ng ministry, no? Ayun nga po, merong elders, merong bishop, merong pastors, no? Merong evangelist. Sa First Timothy chapter 3 ay binanggit doon ni Apostol Pablo naman yung mga qualifications na hinahanap doon sa mga elders at mga diakono, no? Isa-isa po ron, no? Sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13. Nandun po lahat yung mga mabibigat na kwalifikasyon o yung hinahanap sa isang elder, sa isang leader, sa isang obispo, sa isang pastor. Dito ay binanggit ni Pedro, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alam po ninyo, yung lahat ng ating ministry, yung lahat ng ating mga gawain ng paglilingkod ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At dahil doon, dapat lamang na pangalagaan. Paano aalagaan? No? Napakahirap po mag-alaga ng isang iglesia. No? Marami man o kakaunti ang mga nasa loob ng iglesia ay mahirap mag-alaga. Kailangan mo sundan ang kanilang buhay espiritual, no? Kailangan mo alagaan ang kanilang buhay espiritual. Hindi lamang buhay espiritual, kung meron man silang mga pangailangan, material, pinansyal, no? Ay titignan din yun ng isang nag-aalaga ng kawan. Kaya pag sinabing pag-aalaga sa kawan ng Diyos, ay talagang ibubuhos mo ang iyong panahon, oras, yung tinatawag na full-time. No? At yan ay merong kinalaman sa mga nagpo-full-time na mga pastor. No? Talagang andun sila, nakikita nila, kilalang-kilala nila ang kanilang mga miyembro, and in the same way, kilala rin sila ng kanilang mga kilala nila yung kanilang leader, yung kanilang elder, yung kanilang pastor. No? At isang magandang illustration dyan na nagpapatunay na kilala ng bawat isa ang isa't isa, mismo ang Panginoon Jesucristo ay pinaliwanag po yung patungkol sa isang pastor o shepherd, no? Doon sa John chapter 10. No? Kung mapapansin niyo doon sa John chapter 10, pinaliwanag yung kung ano yung katangian ng isang mabuting pastol, no? Hindi niya iiwan yung kanyang kawan, yung kanyang mga alaga. Kung merong naliligaw ay kanyang kinukuha, no? Kaya yung merong tungkod, no? Kanyang kinukuha yun upang ibalik sa kawan. Napakaraming dapat i-consider kapag ikaw ay nag-aalaga ng kawan ng Diyos. At ang isang pinaka-mabigat sa bagay na ito ay ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Pinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Ano pa yung binanggit ni Pedro patungkol sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos? Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Napakaganda po nun. No? Kung ang isang bagay ay gagawin natin na tayo ay napipilitan lamang, sa palagay po ninyo, ano magiging resulta? No? Kung meron tayong isang bagay na ginagawa, no? At tayo ay napipilitan lamang, no? Ano kaya ang magiging resulta ng bagay na ginagawa natin ngayon kung tayo ay napipilitan lamang?
Walang iniwan po sa ating laging binabanggit at pinapaalala kapag tayo ay nagbibigay o nagkakaloob. Ano po, yung ating laging ginagamit doon ay yung 2 Corinthians 9:6-7. Hindi po ba? Nagbigay ang bawat isa ayon sa presya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ibig sabihin, sa ating pong pag-aalaga sa kawan ng Diyos, tayo po ay may kagalakan. At yung kagalakan na yon ang nagdudulot sa atin upang gawin ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lang. Kahit na mayroong mga negatibo, no, sa paligid, no, kahit na mayroong hindi mga magagandang nangyayari sa paligid, kahit mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa paligid, still gawin natin ang maluwag sa loob, no? At hindi napipilitan na. Hindi napipilitan na. Siguro, marahil, no, yung iba ay lalo yung mga may hinahawakang malalaking iglesia, yung tinatawag natin mga mega church. No? Napakalaki ng responsibilidad. No? Napakalawak ng dapat i-monitor. Napakalawak ng dapat pagsilbihan. Napakalawak ng pangailangan ng pag-aalaga. Marahil yung ating sa inyong karanasan, sa ating karanasan, kahit maliit lang yung ating kongregasyon ay may pagkakataon na hirap abutin ng mga kapatid. No? Ang hirap nila na ma-encourage na magkaroon ng panahon, no? Na sila ay makisang at makibahagi sa ating mga gawain. May mga pagkakataon na gano'n. Ganun pa man, gawin natin ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Huwag tayong manghina, no? Huwag tayong manghinawa, no? Kahit na hindi maganda ang nangyayari sa paligid at iniisip natin marahil ay hanggang kailan matatapos itong mga ganitong pangyayari, mga ganitong mga bagay, hanggang kailan kaya kailan kaya magiging masigla ang mga kapatid, anuman ang mga nagiging sitwasyon. Bahagi ng ating pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Gawin natin ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lang. Ano pa po yung kanyang binabanggit? No? Hindi dahil sa kabayaran, no? Kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Alam po ninyo, mayroong talagang malalaking iglesia na minsan ay parang napupulaan na parang pera na lang yung pinag-uusapan. Merong marahil mga ganoon. Merong isang kapatid na nag-open sa akin. No? Gusto niya lang umalis doon sa church na yun dahil hindi na maganda ang nagiging katuruan. No? At ayon sa kanya, yung pastor doon, sa isang kanyang pagsasalita, sa kanyang isang pag-speak, ay umaabot sa 15 to 20,000 yung ibinibigay sa kanya. Anyway, hindi naman po yun yung issue. Ang kailangan po nating malaman o matutunan po dito sa sinasabi ni Pedro ay hindi natin tinitingnan na yung ating paglilingkod, yung ating commitment sa
pag-aalaga sa kawan ng Diyos, no, ay hindi dahil sa kabayaran, no? In fact, diyan naranasan natin yan, no? Diyan sa Saudi Arabia, no? Ang mga pastor po diyan ay talagang witness po ako, yung mga napuntahan kong churches diyan ay talagang wala po silang allowance, wala po silang salary, no? Ang mga pastor po diyan ang siyang sumusundo, nagluluto, no? Nag-aayos ng church. Yun po yung kanilang tasaksihan po yan dyan noon, no? Doon sa dating pinanggalingan natin church. Yun yung kanilang ginagawa. At masaya sila sa kanilang ginagawa. Masaya kaya tayo sa ating ginagawang paglilingkod bilang bahagi ng ating pag-aalaga sa kawan ng Diyos. At ito ay hindi naka-address lamang sa kasalukuyang mga leaders, elders, pastor, deacons ng isang iglesia, kundi sa lahat ng miyembro. Dahil in the future ay magiging elder, deacon o pastor din ang isa sa inyo. Ibig sabihin, yung ating pong paglilingkod, yung ating pag-aalaga sa kawan, yung ating ministry na ating hinahawakan, yan man ay cell group, yan man ay BS, yan anuman yung ministry na ating pinanghahawakan o kasalukuyang hinahawakan ay ginagawa natin ito dahil gusto nating maglingkod at hindi dahil sa kabayan. Napakagandang motivation, no, sa ating paglilingkod, sa ating pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Ginagawa natin iyon, no, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil nais nating makapaglingkod sa ating Diyos. Nais nating makapaglingkod sa ating Diyos. Hirap kampanan. Ano po? Maraming healthcare scope ng pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Visitation. Yung kanilang personal needs. Minsan ay dala-dala mo rin yun. No? Mararanasan yan ni Pastor Alex. Merong tatawag sa iyo, no? Merong pupunta sa iyo, merong mag-o-open sa iyo ng problema. Hindi lang ikaw, dahil magkatuwang kayo dyan ni Sister Cheryl, no? Bilang mag-asawa ay talagang ang dami yung pwedeng ma-experience mula sa mga members, no? Na merong mag-o-open sa inyo ng ibang mga problema pasani. Kasama yan sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Ma-experience yung ginagawa sa iba pang mga health leaders. At yung mga future leaders pa. Si Moses is a good example. Sa Exodus chapter 18, no? Dinalaw siya ni Jethro. No? Maalala niyo po yan, no? Dinalaw siya ni Jethro. So, sila pumustahan. At isang araw ay napansin ni Jethro na itong si Moses, no? Yung magbiyanan, no? Kung si Moses ay nakaupo maghapon, ay ginagampanan yung kanyang responsibilidad tungkulin bilang isang tagapamagitan sa bayan ng Diyos, no? Kapag merong mga sigalot, mga issues,
ay siya ang lahat na nag-aayos ng mga problema. At nakita po yun ni Jethro. No? At sinabihan niya si Moses na hindi tama yung kanyang approach pagdating sa pag-settle ng mga problema. Kung babalikan niyo po yung chapter 18 ng Exodus, napakaganda po ng mga advices ni Jethro at sinunod ito ni Moses at naging maayos po yung kanyang pamamalakad doon sa bayan. Of course, bilang pastor, bilang elder, bilang deacon, hindi natin kaya gawin lahat, gampanan. No? At malaki rin ang bahagi ng mga miyembro upang masuportahan, matulungan ang kanilang elder, ang kanilang pastor, ang kanilang leader. At maganda po yung sinabi ni Pedro dito. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Nais natin maglingkod sa ating Diyos. Malaya po tayo na makapaglingkod sa ating Diyos. Ngunit hindi nito na ito ay gampanan hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil nais natin makapaglingkod sa ating Diyos. Ano ba po yung mga dapat na malaman patungkol sa bagay na ito, sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos? Sa verse 3, ang sabi ni Pedro, hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan. Ano yung sabihin nito? Bossing. No? Superior. No? Utos dito, utos doon. So, alam niyo po, ang sabi doon sa siguro nakita niyo sa Facebook, no, isang leader ay isang halimbawa. Ang isang leader ay sinasabi na gawin natin, hindi gawin mo. Kaya sabi dito sa verse 3, hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan. Ewan ko lang, no? Hindi ko masyadong nakikita yan o napapansin sa iba. Marahil kayo ay mayroong alam, kakilala. O sa trabaho man, no? Bossing talaga. No? Superior. Parang utos na lang ng utos. Utos dito, utos doon. Parang ganun. No? Hindi yun ang isang magandang imahe ng isang nangangalaga sa kawan ng Diyos. Hindi siya magandang imahe, no? Sa isang nag-aalaga sa kawan ng Diyos. Sa halip, siya ay katuwang. No? Siya ang namumuno, siya ang leader, siya ang elder, siya ang pastor, siya ang diakono. No? Ngunit hindi ibig sabihin siya ay superior. Siya ay boss, siya ay bossy, siya ay utos ng utos. Kundi, siya ay gumaganap sa kanyang tungkulin kasama, motivate niya kasama ang ibang mga tagapanguna at kasama ang mga kawan ng mga. At kaya sa uli, ang binanggit niya rito ay kundi maging halimbawa kayo sa kawan. He is a good example in the church. Kaya napakahirap po. At isang napakalaking hamon ang pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Marami kayong mararanasan, may encounter sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos.
Dito kailangan natin maging matalino, kailangan natin maging mapagmasid, kailangan natin maging considerate. Merong mga matampuhing membro, no? Merong mga tinatawag na balag sibuyas, merong presko, lahat, no? Ay kailangan malaman mo at makilala ang personalidad ng bawat isa at bahagi ito, no? Sa pag-aalaga sa bawat isa. Hindi po madali para sa isang pastor, para sa isang elder, para sa isang deacon, para sa isang mag-aalaga sa bawat. Ngunit salamat sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay magagawa natin sapagkat si Kristo ang nagpapalakas sa atin. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 4:13 ng Philippians. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan po ang kanyang sinabi. At ang lahat ng bagay na ito ay hindi natin magagawa kung iniisip natin na at sabihin natin sa ating sarili na kaya ko ito. Magagawa ko ito. Kailangan po natin ay humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoon at pangunguna ng banal na Espiritu upang magampanan natin ang pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Bahagi pa rin ng pagganap, no? Ay kailangan maging handa tayo at meron tayong kakayanan at lakas ng loob na kung meron tayong nakikitang hindi maganda sa ating mga kapwa Kristiyano, leader man o membro, meron tayong kakayahang magsabi, magsaway, no? Ngunit mayroong pag-ibig. Sampu lahat siya sa pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa Sambahang Kristiyano sa Jeddah at sa pagtatalaga sa ating Elder Alex bilang pastor ng Sambahang Kristiyano sa Jeddah kasama ang ibang mga leaders, elder, deacon, lahat po dyan sa mga kapatiran, members pa ng Sambahang Kristiyano sa Jeddah. Ang pag-aalaga po sa kawan ng Diyos ay isang napakalaking hamon at hindi biro-biro. Kailangan ng pagkakaisa, pagtutulungan, at panalangin. Yung mga bagay po na binanggit ni Pedro sa ating pong teksto ay magagawa po natin sa tulong at biyaya. Huwag po kayong panghinaan, huwag po tayong panghinaan ng kalooban, huwag po tayong madaing ng kaaway, kundi sa atin pong pag-aalaga sa kawan ng Diyos ay lagi po nating isaalang-alang na ating Panginoon ay ating kasama. Ating Panginoon, kailanman ay hindi tayo iwan. Ating Panginoon ay laging nakasubaybay sa atin. Magbibigay ng lakas sa atin physically, spiritually, upang mapangalagaan po ninyo, mapangalagaan natin ang kawan ng Diyos. Magandang umaga po muli mga kapatid. At nawa ay napagpala po tayo ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito
sumigla sa paglilingkod sa ating buhay na Panginoon. Tayo po ay sama-sama ang panalangin at magpasalamat sa kabutihan. Aming Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong presensya sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat muli ay pinalakas niyo po ang aming buhay spiritual sa pamamagitan ng inyong mga salita. Panginoon, dalangin ko po ang sambahang Kristiyano sa Jeddah sa panguna ng inyong lingkod, ang aming pastor Alex, aming bahay Cheryl, aming elder Kuya Ruben, at maging ang aming deacon Jason. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo po ang aming mga kapatid nito, lukuban ang inyong banal na dugo. Yamang sila ay inyong tinawag na maging tagapanguna ng inyong kawat sa sambahang Kristiyano sa Jeddah. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga gawain, ang plano ng kanilang gawain, Panginoon. Pangunahan niyo po ito. At sa lahat po ng mga kapatiran sa sambahang Kristiyano sa Jeddah, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Magkaroon ng time, ng panahon na sila ay makiisa, makibahagi sa inyong pong gawa. O dakilan niyo, salamat po. Marami sa inyong malasakit sa iglesia. Ibuhos niyo po ang inyong masaganang biyaya at pagpapala sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po muli, mga kapatid, at purihin ang Panginoon sa pagkakataon na binigay po ninyo sa inyong lingkod na pagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Palain po kayo at ingatan po kayo ng Panginoon dyan po sa lugar ng Jeddah, at loobin ng Panginoon na nawa ay magkaroon na po kayo ng face-to-face at maging masigla ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po uli. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kumusta po sa inyong lahat. God bless po. Purihin pong Panginoon sa biyaya at challenging na message ng ating Panginoon through Pastor Levy. At tunay nga na tayong bawat isa ay patuloy na magpanalanginan, no? At maglingkod ng bukal sa puso at ng may pag-ibig. At in-expect natin ang mga struggle, pero sabi nga, para magagawa natin to according sa kalooban ng Panginoon at sa kalakasang pinagkakalob through Jesus' name. So tayo po ngayon, mga kapatid, ay magpapatuloy po sa ating prayer request, thanksgiving, and testimonies. Ang bawat isa po ay inaanyayahan or open po ang ating conference room para po magbigay ng kanilang pasasalamat. Ganon din po ang kanilang mga prayer request na pwede natin maisama sa ating panalangin. Sige po. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning, good day. Ngayon po dito sa Hawaii ay 10:39 ng gabi. Pero Webes, October 28, 10:40 na ng gabi. Salamat sa Panginoon dahil siya po ang nag-iingat sa aming paglalakbay, makarating dito sa Manila to Guam, Guam to Honolulu. At salamat din sa Panginoon dahil yung mga online requirements na ginawa ko ay kulang pala, no? At salamat dahil yung sa check-in sa Terminal 3 ay tinulungan kami nung nag-assist sa amin na makapag-online ako ng QR para sa Hawaii kasi ang meron ako sa Guam, yung QR sa Hawaii, wala pala ako noon. So salamat at natapos yon.
makapasok kami ng maayos sa Terminal 3 sa Pilipinas. Tapos napansin ko, wala pala yung relo ko. Di po ba hinuhubad lahat yung mga pagkapapasok? Wala po itong relo ko na ito, yung Copos watch namin ni Joy. So happen naman na yung sa boarding, andun uli yung lalaking tumulong sa amin, naka-assign uli siya ron. Si Zane ang pangalan niya. So bumalik kami dun sa yung nilalagay mga gamit na alis lahat. Ay wala pala roon, walang naka-record, so wala lahat. So kami na lang hinihintay sa boarding. So bumalik na po kami ng Zane. Chinek ko uli doon sa bag, doon sa sa hand carry. Nakasiksik pala doon pala napalagay sa pinaka-secret na zipper. Okay, so napakabuti ng Panginoon, no? Meron siyang mga taong ginagamit para tumulong. Pagdating naman po sa Guam, sa immigration may mga interview pa. No? Lahat ng mga advices, mga tips na binigay sa amin, lumabas po lahat talaga. No? Saan kami tutuloy, sinong tutuluyan namin, saan kayo pupunta pa, no? Ilang taong ka na, saan ka nagtrabaho. Pero ano naman siya, no? Mabait naman yung sa immigration, mabait naman. Lahat po yun ay naayos na, nasagot naman ng maayos. At parang confident din ako na tinanong ko yung immigration, yung officers. Sabi ko, ito po ba yung Agana? Is this Agana Guam? Sabi niya, no, this is not Agana Guam. Meron siyang sinabing ibang lugar. Why? Why did you ask? Sabi nung immigration officer. Sabi ko, because my father worked here in Agana Guam, early 70s. Oh, that's good. Medyo inaano ko kasi yung sarili ko, kinakalma ko para hindi halatang kinakabahan. So yun po, nakapasok kami ng malulhati sa Guam at tinatakan po ng 6 months yung aming passport. Kasi tinanong din po yun kung kailan yung aming uwi, gaano katagal kami mag-i-stay. No? Talagang napakabuti ng Panginoon na maayos po namin yung sa Guam pa lang mahigpit na. Pero dito sa Hawaii po, bukas pa po kami check-in uli. Kasi yung Guam, Honolulu, kukunin namin yung bagahe namin kasi lalabas pala kami ng airport. Kaya salamat din sa Panginoon, yung dati kong kasama sa Philippine Christian Bookstore, nandito po sa Hawaii. Ito po, yung lugar ko ngayon na kinaroroonan, dito sa tahanan nila. Nandito po kami ngayon at medyo gabi na kami na sundo, mga 7:30 na ng gabi. Kaya pinasyal na rin kami kahit gabi na dahil bukas may mga pasok sila. Ganun pa man ay talagang malaking tulong po sa amin kasi very expensive po pala ang hotel dito sa Hawaii. Nagre-range siya ng $400 isang gabi lang. So, salamat sa Panginoon at nakasave kami ng malaking halaga at dito po kami matutulog actually ninang ni James ito itong aming itong kasama ko dati sa bookstore. Prayer request na rin po sa amin pong biyahe bukas. Pag check-in din bukas, ang flight po namin ay 4:35 ng hapon. October 29 pa lang. No? Sa atin ay 30 na. October 30 na. Pag-iingat ng Panginoon at maging maayos po yung aming check-in.
makarating po kami ng safe and sound sa New Jersey. May 9 hours po na ang biyahe. 9 hours po ang biyahe from Honolulu to New Jersey. Iingat ng Panginoon ng igawad po sa amin. Salamat po mga kapatid at karoon ng pagkakataon na makapag-share ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Sala. Salamat din, Pastor. Sige po, sino pa pong may gustong Thanksgiving at prayer request? Open pa rin po. Si Brad Dennis, nandito. Brad. Good morning, Brad. Siguro it's time for you to share na rin yung biyaya ng Panginoon sa iyong trabaho. Nakamute ka nga lang, bro. Ayan mo na lang. Narinig niyo pa ako? Yeah, narinig na. Okay na. Yan po na nagpapasalamat po ako sa guide po ng Panginoon kasi yun nga po nagkaroon po ng problema sa trabaho ko po. Sarap po, wala po ako ng trabaho. Yun awa po ng Diyos sa ngayon po meron pong kumuha sa akin na kaibigan din po ng aking boss. Yun po, nagtuloy-tuloy na po ngayon. Sana po maayos na po lahat ng papeles ko na okay, na pa-transfer na po sana po yung ikama ko na ganun po. Salamat din po kay Brother Alex po na tumulong din po sa akin na sa prayer po lahat na nakasan po yung loob ko. Na sa ngayon po ay medyo okay na po. Yun lang po. Purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Sige po. Sino pa pong may Thanksgiving at prayer request? Amen, bro. No? Ako din pala, salamat po sa Panginoon sa patuloy po na pag-iingat na sa bawat isa sa nakarang linggo. Ganun din yung kalakasan. No? Ngayon po, madaming order si Jam. So, yun yung kanyang isang pasasalamat po. No? At na sa dami ng order niya, na-accommodate niya yung expenses ng pagpapalit ng sasakyan ng gulong po. So, nawa po, patuloy na paggabay. Kalakasan, gawin po yung kanyang baking ngayon, maghapon po ata yan. At yun po, kalakasan po sa kanya at ganoon din yung kay Mira po, kasi last 3 days ago, sama po sa prayer, nagkaroon siya ng medyo, parang allergy. So, yung marami siyang parang tagahawat po sa ulo. So, halos may 6 po. Hindi po na napansin hanggang na nagkaroon po ng parang butas, So, napacheck up na po siya. And then, yun nga, nagkaroon siya ng meron po siya mga gamot ngayon, And then, sabi nga ng doktor is baka allergy lang kasi nga kung ano kinakain ng bata. So, nawa po, yung healing at ganoon din yung patuloy po na Thanksgiving din po si Kuya Jaden nakaka-receive pa ng balita siya yung top 1 ngayon. Manang-mana sa dati Top 1 ako kaso nga lang pag binaligtad mo yung papel sa baba. Pero yun po biyaya ng Panginoon at katalinuhan at ganoon din yung siyempre makulit na kasi malaki na. Pero nandun pa rin po yung pagiging bata ni Jaden. Nawa po pag-iingat po sa kanila doon at ganoon din yung safety ganoon din po yung ganoon din po sa trabaho. Salamat po sa pag-iingat at ganoon din yung kasama po sa prayer Lord willing next month makakuha na ako ng ticket per December yung aking bakasyon at nawa po mag-agree yung 2 buwan na bakasyon po. At parang 6 days din without pay. Pero marami pong ayusin sa bahay. So, ayun po. Yun din yung kalakasan po. Ngayong buwan at sa susunod na buwan. So, may 2 sinihan po na bago matapos yung taon.
So nandun po yung hirap no kapag nag-i-install kami ng mga malalaking cinema. So medyo yung buhat po at saka yung pressure sa trabaho po is nandun. Pero Panginoon po ang sumama po sa akin at ganoon din po ano sa mga bago pong policy ngayon na nagaganap no. May mga tanggalan po at biyaya po ng Panginoon hindi pa naman po tayo napo-forecast doon sa ganung bagay. So meron pa rin pong panahon to provide at yun po pag-iingat sa bawat isa at nawa po sa mga darating na panahon na araw makasama po natin yung iba nating mga kapatid. At ganoon din yung prayer na patuloy na inilalatag po na magkaroon po ng BS man lang or schedule PM dito po sa church. Yun lang po. Salamat. Sige po. Sa akin po siguro, ako rin po ay magpupul sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay ng wisdom sa aming mag-asawa, sa work at sa trabaho. At ganoon din po kung paano ang mga plano regarding sa mga plano namin. At ganoon din, nagpupuri ako sa Panginoon sa nakaraang birthday celebration ni Papa at siya po ay natuwa sa regalo namin. No? Konting handaan lang and then konting gift na pinila pa po siya ng cellphone na magagamit niya. Kaso pareho daw silang hindi marunong sa techie. Pero praise God pa rin. Alam namin may mag-create naman sa kanila, no? sa kanya sa bagong cellphone niya. Ganoon din sa bagong sa provisions, sa paggamit sa amin ng aming ng Diyos sa provisions sa pamangkin ni Commander, sister ni Commander, ni wife, Cheryl, kay Jan at nabigyan po namin siya ng laptop para po sa kanyang pag-aaral. No? Nawa ay magkaroon pa ng motivation, lalo yung bata sa pag-aaral kasi yun po yung nagiging parang setback niya sa kanyang pag-aaral. Tuwing bumibigay yung laptop ay nagkakaroon ng emotional problem. At ganoon din, patuloy nating ipanalangin din yung si Tita Heidi, yung pong asawa ni Papa. Siya po ay naka-schedule mag-opera this coming November, middle of November for myoma. At naway maging successful po yung operation. Ganoon din po yung plano nila ni Papa na mag-move in sa Infanta po. Doon na daw po sila mag-i-stay. Nawa ay ang Diyos ang mag-ingat sa kanila or ang Diyos ang mag-ayos ng mga kailangan gawin at kung sakali mang matuloy ang kanilang pag-stay sa Infanta na may patuloy silang magamit ng ating Panginoon doon sa Infanta. Kasi currently po siya po ay ginagamit sa Sambahan Kristiyano sa Richmond. But Lord willing ay may intention po sila na yun nga na magamit pa rin po sa Infanta Quezon Province. At ang kalooban ng Panginoon mangyari sa kanila. Patuloy, panalangin po natin ang kagalingan sa bawat family namin, kalakasan sa bawat family, lalo na po kay sa tatay po ni Commander, naway patuloy na bigyan ng kalakasan. Wisdom pa rin po sa amin dalawang mag-asawa, sa work at sa pag-aaral, lalo na po kay Commander. Siya po ay usually overnight po or puyat po sa pag-aaral. Then sa kinabukasan naman ay pagtatrabaho naman, no? Ang Diyos nawa ang magbigay sa kanya ng time management, ng wisdom on how to do time management. Ganun din po ay wisdom din po for kung paano namin magagamit yung kanyang new learning sa pag-aaral niya para magkaroon ng progress po in terms of career or in terms of sa mga plano sa future. Ganun din po, patuloy po humingi ng panalangin bilang bilang leader ng SK Jeddah. Ako po yung patuloy yung panalangin dahil ngayon pa lang po nag-adjust or nagsisink in mga bagay-bagay. At alam po natin na hindi madali. Alam po natin na maraming struggle at kagaya pa na nasabi ngayon, marami tayong kinoconsider. Hindi lang sa panahon na ngayon, lalo na sa katungkulan na nakaata na sa atin, hindi na lang po personal ang ating iniisip, kundi pati ang mga kapatiran. No? At patuloy po natin panalangin ng bawat isa. Kagaya po nasabi sa atin kanina, hindi naman po ito para sa mga pastor, sa mga deacon, sa mga elders, kundi ito pong mensahe ng Panginoon ay para po sa lahat. Dahil kayo po or tayo po yung mga future leaders
na gagamitin ng Panginoon. Kung papansinin po natin, yung mga kapatiran po sa SK Jeddah na uwi na po sa Pilipinas ay hindi naman po sila tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus ay meron na po silang kanya-kanyang position sa simbahan o sa gawain ng ating Panginoon sa Kristo. At meron na po silang kanya-kanyang iniingatan or obligation sa kanilang mga kawan. No? So kaya patuloy po natin yung panalangin sa bawat isa at ang kalooban pa rin po ng Panginoon na mangyari sa bawat isa. No? Ganoon din po, isama pa rin po natin ng panalangin si Ate Mariana. Dinalo po namin siya last week. At ganoon pa rin po yung senaryo, hindi pa rin po makatayo ng tuwid. At hirap pa rin po. Healing pa rin po sa kanyang kidney at ovarian cyst or bukol. Ganoon din yung delayed salary. Kinausap daw po niya yung kanyang boss. Unfortunately, okay lang. Inshallah lang manabanggit. Walang specific na plano kung anong gagawin at kung paano pa-fix. Actually, nanghingi pa nga ng pangunawa yung boss niya regarding sa scenario nila or regarding sa scenario ng employer niya. Pero sabi ko nga, yung pangunawa kasi parang two-way dapat yan. Unawain mo yung boss mo, at the same time, unawain dapat din sila ng boss nila. So, give and take dapat yung nangyari sa usapan na yun. Pero parang sa usapan nila ay ang nangyayari dapat pang mag-unawa yung empleyado kaysa sa employer. So, patuloy natin panalangin yung employer niya, puin ng Panginoon upang ibigay yung mga narapat na benefits nila, delayed salaries, sa ganun matrigunan din yung pagpapagamot ni Ate Mariana. Kalakasan sa kanila, sa kanilang mga sidelines and provisions habang naghihintay ng katugunan sa panalangin. Doon sama natin patuloy sa panalangin yung kanyang anak. As per balita po ay bumalik na naman po yung Bell's palsy ng kanyang anak. No? Ano ang pangalan nun, Mi? Danin? Si Danin ba? Danin yung pangalan. No? Bumalik daw yung pagkakaroon ng Bell's palsy. Instead na naka-recover na ay bumalik pa rin sa dati. Dahil Nagkatrangkaso daw po. Tapos after ng trangkaso, bumalik. So parang stress or depression yung trigger ng Bell's palsy. No? Ganun din po, sama natin sa panalangin si Brad Abbott, no? Nakusap pa rin po siya. Ang sabi niya, aprobado na daw po ng employer niya yung exit niya. Naghihintay na lang po ng official documents. At kailangan niya yon para maipakita doon sa ina-applyan niya dito rin sa Jeddah para naman po maproseso na yung visa. So sabi ko sa kanya na once meron ka na exit visa, back to start ang application mo. Kaya ka magkaroon ulit ng recruitment agency sa Pilipinas na magre-represent sa iyo. Then suggestion ko po sa kanya na dito pa lang pirmahan na niya yung kontrata at magkaroon siya ng kopya para may uwi niya sa Pilipinas, mapakita niya doon sa recruiter kasi kailangan ng recruiter yung mga kontratang yun, para magtuloy-tuloy yung recruitment process. So yun yung mga payo ko sa kanya. At Lord willing ay maging okay lahat. Sama po natin sa panalangin yung kanyang pangaplano. Kasi sabi niya, hindi daw po siya pwedeng mawalan kagad ng trabaho ng matagal. Kailangan po niya makabalik agad dito sa Jeddah. So panalangin po natin yung kaayusan ng kanyang pagproseso, yung paglipat ng kanyang trabaho from old to new employer. No? Sino pa ba? Sa listahan ko. So yun po. Sino pa pong meron panalangin? Elder Ronnie po or si Ate Virgie? Yung sa akin, Pastor, patuloy na pag-iingat lang ng Panginoon sa pamilya namin. At saka dun sa financial na provision doon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kasama na rin yung yung pondo para dun sa Dole AKAP. Yun lamang po at maraming salamat po sa Diyos ang papuri. Amen. Amen. Sige po. Kung wala na po, siguro sama natin kay Ate Virgie, yung kanyang vacation schedule. Tignan po namin kanina ay medyo mahirap po makahanap ng schedule going to Philippines, no? Opo, yun po. Nawa po.
Sige po, Virgie. Opo, yun po sa schedule po ng flight po. Yung prayer request ko po. Okay, noted po. So, may provision sa inyo for your mga delayed salary din po, no? And benefits. Kasi nung kailan po, nung nakaraang 3 days, nahilo po siya nung isang araw po, 2 days ago po. Tumaas po yung sugar po niya. Sino, Virgie? Si Randy po. Hmm. Bakit po, sama natin sa panalangin. Sige po, Elder Robert. I mean, sa akin po, Pastor, yung vacation namin sa awa ng Panginoon na approve na kahapon. Yung kasing nilagay kong vacation, nakatanggap ako sa opisina ng pwedeng idagdag ng mag-work from home out of kingdom. May online application. So, naglagay ako ng 2 weeks dahil sabi ko mag-quarantine kami ng 2 weeks. Na-reject yung una, So, sabi niya 5 days lang pwede. So, ayun, nilagay ko, nire-apply ko yung 5 days. So, na-approve po siya. So, ngayon, salamat sa Panginoon, kailangan kong i-reschedule, i-rebook yung aking pabalik. Dahil ilagay ko ng 24, so kailangan ko siyang ilagay sa 17. So salamat sa Panginoon. At isang malaking biyaya yun sa pag-approve. At ganoon din, yung aking kasamahan, yung aking maunang magbakasyon, yung aking karelyebo. So, medyo madodoble yung responsibility ko kasi yung project hawak niya, hawak ko management asset So, yung kanya project, so madadagdag yun, I will be dealing with managers sa iba-ibang department. So, wisdom sa Panginoon at saka pasensya at saka time, saka in order yung mga schedule, hindi conflict and kabi-kabila yung mga schedule, meetings. Minsan nakareklamo na nga, ano ba boss gusto mong gawin ko sa sarili ko, hatiin mo kaya ako. So, yun, strength, health, at kagalingan din para sa amin ni Ate Opel magpatuloy na igawad ng Panginoon. Amen. Yun lang po. Saka yung pamilya sa Pilipinas po, pakisama. Noted po. Amen po. At kung wala na po, tayo po ay magpatuloy sa panalangin. How about you, wife? Okay. Sige po. Tayo po ay magtuloy sa ating pagpupurit, pasasalamat sa Panginoon at the same time ay ating paglapit sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, aming Diyos. Tunay po na kayo pong karapat-dapat na sambahin sa araw na ito at sa buong buhay namin. Pagkat tunay po ay hindi po kayo nagkukulang sa amin, Panginoon. Hindi po kayo nagbabago sa amin, Panginoon. Salamat po. Ano naman po ang oras, Panginoon, ipatuloy niyo po kami sinasamahan, Panginoon. Salamat po, salamat po. At kami po ipatuloy na magpupuri sa inyo, Panginoon, pagkat ang mga panalangin patuloy niyo tinutugon. Ang aming mga pangangailangan ay patuloy niyo pong pinagkakaloob, Panginoon. Salamat po. Tunay po na sa aming kalagitnaan ngayon, kayo po ay aming kasama at na sisiyahan, Panginoon, sa aming mga papuri. Panginoon, kagaya po ng aming mga nabanggit kanina, salamat po sa inyo at hindi niyo kami pinagkukulang, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy po kami lumalapit. Una-una po sa aming mga kapatiran na wala ngayon. Kayo po nawa patuloy nilang ma-encounter at kayo po ang patuloy nilang makilala, Panginoon. Kung kami man po ay hindi ninyo magamit upang sila makakilala, Panginoon, dalangin po namin na magpadala po nawa kayo ng ibang kapatiran or ibang
inyong anak, Panginoon, upang sila ay tunay po nga po makarinig ng inyong salita at tunay po na makakilala sa inyo, Panginoon. Sa inyong kalooban po, kami po ay patuloy na asa na sila po inyong sasamahan, Panginoon, at tatawagin. Ganun din po, Panginoon, patuloy po kami nanalangin sa inyo kay Ate Mariana sa kanyang karamdaman, Panginoon. Patuloy po namin sa inyong nilalapit ito at sa inyo po kami magtitiwala na sa inyong panahon at sa inyong kapangyarihan. Sa inyo po ay inyong iibuin, Panginoon. Tutunawin po ninyo, Panginoon, ang ovarian o kidney disease na ito, Panginoon. At ito po ay hindi magiging sanhi upang patuloy magpahirap sa kanya, Panginoon. Pagkos ay magamit po ito upang patuloy po siyang magpuri sa inyong pangalan. Kaya itaas sa inyong pangalan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na to, siya po inyong patagpuin sa kanilang mga pangangailangan. Ipuin din po nawa ninyo ang kanyang boss, ang kanyang employer, Panginoon. Tunay po ay palambutin po ninyo, Panginoon, yung puso. Pagkalooban niyo po, Panginoon, padaluyin niyo po ang inyong biyaya sa kanyang employer ng sa gano'n ay magamit po ito upang maging daluyan ang pagpapala sa kanila. Maibigay po, Panginoon, yung lahat ng benefits, lahat ng mga delayed salaries, lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, para sila po ay magkaroon ng maayos ang buhay, upang sila po ay magkaroon, Panginoon, ng funds upang makapagpagamot, Panginoon. Upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kakayahan makapagpadala o makapag-provide sa kanilang family sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos, Panginoon, sa mag-asawang natin Mariana, Panginoon. Igawad din po ninyo ang kanyang kagalingan, Panginoon, na kanyang anak mo si Danin, Panginoon, sa Plus Palsy. Tunay po, Panginoon, na wala po imposible sa inyo, Panginoon, at sa inyo lamang po siya umaasa, sa inyo lamang po siya nagtitiwala, Panginoon. Wala po kami magagawa kung kami po wala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, patuloy din namin nilalapit sa inyo ang panalangin ni Ate Virgie, ang kanyang pong vacation schedule, at salamat po at alam po namin na aprobado na po at kaya siya po ay naghihintay lamang po na actual schedule ng kanyang bakasyon. Kayo po nawa, Panginoon, na magsaayos nito. Kayo po nawa magbigay ng schedules nito, Panginoon. At the same time, Panginoon, dalangin po namin. Pagkalog po din ninyo ang provisions na narapat sa kanila. Kanilang mga delayed salary, Panginoon. At ganun din po, dinadalangin namin ang kagalingan ni Kuya Randy, Panginoon. Siya po ay nakakaranas ng pagtaas ng sugar, Panginoon. Kayo po maggawad ng kagalingan. Anong balikin po ninyo yung normal na level ng sugar, Panginoon. At anuman po ang nararamdaman or complication na hindi po ito lumala. Sa inyong panahon, Panginoon, maging kasangkapan po ito upang siya po lang magpuri, Panginoon, sa ngalan namin Diyos naman. Ganun din po, Panginoon, patuloy namin panalangin sa inyo. Ang aming bro Abet, Panginoon, ang kanya pong desire na umiksit sa company, Panginoon. Ang kanya din pong desire, Panginoon, na magbalik dito sa Jeddah, going to another new employer, Panginoon. Nangin po namin sa inyong panahon at sa inyong kalooban, ito po nawa ay mangyari. At nawa sa kanyang mga susunod na empleyado, Panginoon, or sa kanyang susunod na mga natrabaho, Panginoon, ay magkaroon po siya ng oras kung siya po ay aming makasama, Panginoon. Maalala po niya kung gaano po kayo kabuti sa kanyang buhay at sa kanyang family at muli ay magkaroon po ng desire upang magpuri, umawit, Panginoon, sa inyo, sa inyong pangalan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan sa buhay ni Pastor Leve at ni Ate Joy. Tunay po na hindi nyo hinahayaan o bumiyahe mag-isa, Panginoon, inyong lingkod. At gumamit po kayo ng inyong mga anak, Panginoon, upang tumulong sa kanila along the way, Panginoon. Hindi niyo po sila hinayaang magpanik or magkaroon ng problema or magkaroon ng issue, Panginoon. Tunay po, Panginoon, kayo po ang aming tinataas sa oras na ito, Panginoon, sa kanilang testimonies, Panginoon. Ganun po, sa kanilang tinutuluyan, Panginoon, kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Dalangin pa rin po namin na yung patuloy na paggabay sa kanila hanggang sila po ay tunay na makarating sa New Jersey, sa kanilang destination, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa loob ng 6 months na approve granted visa sa kanila, ay kayo po ang makasama nila kasi rin makabalik sa Pilipinas. Sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, or sa kanilang ministry, sa lugar na paglalagyan niyo po sa kanila, Panginoon, kayo po ang patuloy na maitaas. Kayo po ang magbigay ng provisions, ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, sa kanila. At sa kanilang mga taong may encounter, sa mga kapatilang may encounter, kayo po ang gumamit sa kanila upang ipakilala si Jesucristo, Panginoon, na meron kami.
Kundi po, Panginoon, purihin yung pangalan sa kapatid namin si Brad Dennis sa kanyang testimony, Panginoon, na agaran ninyong pagtugon sa kanyang panalangin na magkaroon ng trabaho. Salamat po, salamat po. Tunay po, Panginoon, na yung problema ay hindi po kadahilanan upang kami ay malungkot. Hindi po kadahilanan upang kami ay manghina. Pagkos, Panginoon, kaya ito po ay kadahilanan upang kami ay lalong magsumigasig na lumapit sa inyo, Panginoon. Isipin na ang problema ay isang opportunity upang maranasan po namin ang inyong kabutihan sa buhay namin. Upang maranasan namin, Panginoon, yung kadakilaan po ninyo sa buhay namin. Kung paano po ninyo katatagpuin yung aming mga pangangailangan na isang another pasasalamat, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, nawa kayo pa rin po magsaayos ng kanyang mga papers, ng kanyang mga documents na tunay po ay matransfer na po ang kanyang ikama sa new company na to, Panginoon. At kayo pa rin po magpala sa company niya na tunay po maging stable at maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa kanya all throughout to his family, Panginoon. Patuloy niya rin pong gamitin to upang patuloy po niya maiangat para maitaas ang pasasalamat niya sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kundi po, Panginoon, purihin po ang pangalan niyo sa buhay ng aming kapatid na si Deacon Jason at sa kanyang asawa na si Jam, Panginoon, kasama ng kanyang mga anak. Salamat po, Panginoon, sa kalaksang pinagkakalab niyo kay Sis Jam, sa kanyang kasipagan, Panginoon, sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, sa pagtatrabaho, Panginoon, at up to the sideline, Panginoon, ng pagbibig, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po ang makasama niya at magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa mga bagong ito. At tawa, Panginoon, ay patuloy po niya maipalik ang papurit pasasalamat sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, at hindi niyo sila pinagkulang. Ganun din po, Panginoon, ang inyong pong papuri, ang aming papuri, Panginoon, sa inyong pagpapala sa kanilang anak si Jaden. Purihin po ang pangalan ninyo sa katalino ang pinagkaloob niyo po sa kanya, sa pagiging top 1 sa school, Panginoon. Dalangin po namin kayo po ang makasama ng batang ito, kasama ni Mira, Panginoon. Kayo po ang makilala na niya sa kanilang paglaki, Panginoon. Ang inyong kagalingan, Panginoon, naway igawat po ninyo sa kay Baby Mira, Panginoon, na ngayon po ay mayroong allergy. Kayo po nawa ang magawat, Panginoon, o po sa mga sakit na to, sa mga allergies na to, Panginoon, naway hindi po lumala, hindi po magkaroon ng complication, Panginoon. Dalangin din po namin, gamitin niyo po effective yung mga gamot or mga equipment na binigay niyo po sa batang ito, Panginoon. Patuloy pa rin po namin nilapit sa inyo, Panginoon, yung vacation ni Brad Jason for 2 months, Panginoon. Kayo po magsaayos ito. Kayo po, Panginoon, ang magawat ito at naway maisaayos po ninyo yung schedules na to sa kanya, sa trabaho niya, ganun po sa family niya, sa kanyang mga plano, sa kanilang bahay, Panginoon, naway matapos po niya ang lahat na ito within his vacation, Panginoon. Patuloy niyo pong igawat sa kanyang kalakasan at wisdom, Panginoon, sa kanilang trabaho. Ngayon po na yun nga, kulang sila sa tao, ganun din po ilayo niyo po siya sa mga kabalitaan o balitang magkakatanggalan, Panginoon. Dalangin po namin, kayo pa rin po, Panginoon, humingi po sa kanya employer at gamitin pa rin po siya sa trabaho, Panginoon. At magamit pa rin po siya sa sambang Kristyano sa Jeddah, Panginoon. Ganun po, Panginoon, patuloy nga minalapit sa inyo ang aming kapatid na si Elder Ronnie. Salamat po sa inyong provision sa kanya at sa kanyang family. Salamat po, patuloy niyo po silang iniingatan sa kanilang mga biyahe, Panginoon. At patuloy niyo pong ingatan nawa sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ang iyong mayamang pagpapala, Panginoon, ang sumpan niya, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang family, financial provisions, Panginoon, ganun po yung dole, akak, Panginoon, nawa. Kaya may pagkaloob na po actual, Panginoon, yung funds na nararapat sa kanila. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay nilang mag-asawa, sa buhay nilang family, Panginoon, na kayo po mag-provide ng sambahan na kanilang masasamahan, Panginoon, ng kawan na kanilang maalagaan. Ganun po, na mga kapatirang makasama nila upang magpalakasan, Panginoon, sa buhay spiritual nila. Dalangin din po namin, Panginoon, sa inyo si Elder Ruben, si Ate Ophel, sa kanilang nalalapit ng vacation. Purihin po kayo, Panginoon, at nagbigay na po kayo somehow ng approval for their vacation at kayo na naman po magsasaayos ng schedule nito, ng rescheduling ng booking, Panginoon. Dalangin po namin nawa from these procedures, Panginoon, up to the point na sila po ay makarating sa Pilipinas, ay kayo po ang kanilang makasama, kayo po ang kanilang makatagpo, Panginoon. Alam po namin na itong vacation na to ay hindi po talaga vacation, kundi inyong paggamit sa kanila sa SKG, Panginoon, no? At upang patuloy po may palaganap inyong salita sa buhay ng kanilang mga kapatiran sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin po namin ang bakasyon nilang ito ay maging fruitful, Panginoon, at maibalik po nila sa inyo
ang pinakamataas na papuri pasasalamat. Patuloy pa rin po tayo namin nilalapit ang kanyang paggabay, ang inyong pagsama kay Elder Ruben sa kanyang trabaho. Nabanggit po niya, Panginoon, na kanyang kasamaan po ay nauna na po nagbakasyon. Dalangin po namin nawa sa trabaho, sa tasks, obligations na kanya po nga kaharapin habang wala po kanyang kasama. Kaya kayo po ang magbigay sa kanya ng wisdom, ng patience, ng kalakasan upang magampanan po ng tama at accordingly, Panginoon, ang mga trabaho ito. At nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong hipuin ang kanyang empleyado na magkaroon po ng kagalakan sa kanyang mga trabaho, Panginoon, na patuloy po nga magkaroon ng kaluguran, Panginoon, sa kanilang mga outputs, Panginoon. Pwede po, Panginoon, patuloy po ako lumalapit sa inyo. Ang inyong lingkod, Panginoon, kasama ng aking asawa, Panginoon. Langin po namin, Panginoon, patuloy niyo kami kalooban ng wisdom, kalakasan, strength sa aming trabaho, sa aming pag-aaral. Ganon din po, Panginoon, kami pinagpupuri sa inyo sa biyayang pinagkaloob niyo. At dalangin po namin na hindi lamang po ito manatiling sa amin, Panginoon. Bagkos ay maging daluyan po ito, Panginoon. Hindi po ito mag-stay sa amin, kundi maging daluyan, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nangangailangan, sa mga family namin na nangangailangan. At turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano po ito i-multiply, Panginoon, according sa inyong kalooban, according sa inyong kaparaanan, Panginoon. Hindi saganang sa amin na maghatid ng pleasure sa amin, kundi, Panginoon, ay kung paano po namin ito maibabalik na may papuri pa sa salamat sa inyo ang gawain, Panginoon. Dalangin din po namin, dalangin ko po, Panginoon, ako po'y patuloy ninyong pakalinisin, patuloy ninyong turuan, Panginoon, kung paano po maging kadlugod-lugod na leader sa inyong harapan. Turo niyo po sa akin, Panginoon, ang mga dapat gawin. Turo niyo po sa amin, Panginoon. Hindi naman po ako kundi sa mga kapatiran at sa mga katulong kong mga leaders, Panginoon, sa SK Jeddah at sa inyong mga gawain, Panginoon, saan man dako ng mundo. Paano po kami makakapaglingkod sa inyo, Panginoon, ng may pag-ibig, na may tapat na pagsunod sa inyo, na may bukal sa puso, Panginoon, at na may kasiyahan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kami pabanalin, Panginoon, according sa inyong kalooban at panahon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Alam po namin may mga panalangin kami hindi nabanggit. At tanging kayo lamang po ang nakakaalam. Kayo lamang po, Panginoon, ang nakakabasa ng aming puso. Sinusuko po namin sa inyo ito. At kami po ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na anuman po ang inyong kalooban yun po nawa ang mangyari sa buhay namin. Hindi po ang kalooban namin, kundi ang kalooban po ninyo ang mangyari sa amin. Dalangin po namin, Panginoon din. Sinasama ko po ang bansang Pilipinas sa nalalapit na eleksyon, sa pandemic na to, Panginoon. Kayo po ang mahayag. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. Hindi po namin alam ang mga mangyayari, Panginoon. Ngunit sa inyo po kami nagtitiwala. Sa inyong pangalan, sa inyong mga plano at kalooban, Panginoon, ay may pag-asa po, may kasiyahan, Panginoon. Salamat po, salamat po. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan at ang binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri sa matamis na pangalan ni Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon at tayo po ngayon ay dadako po sa closing prayer and benediction. Hiniling ko po ang ating Elder Ruben upang pangunahan po tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon at patuloy po tayong magpasalamat sa katagumpayan ng ating gawain sa pinagpalang araw na ito. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagbibigay papuri sa inyong kapangyarihan, Panginoon. May pasasalamat, O God, sa katagumpayan ng aming gawain sa araw na ito. Salamat po sa salita mo na ipinagkaloob sa bawat isa patungkol sa mga dapat tungkulin ng mga elders, deacon, pastors sa sambahang ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Levy na ginamit mo na nagpahayag ng mga kailangang gampanin ng mga leaders, O God. Salamat po sa kanyang buhay at patuloy mo po siyang pagpalain at ingatan kasama ng aming Ate Joy. At ganoon din naman extend mo sa kanilang
pamilya sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon. Ganon din sa mga nandirito ngayon sa pangunguna na aming Pastor Alex, kasama ang inyong likod, ang aming Deacon Jason, ang aming Elder Ronnie. Panginoon, maraming salamat po sa paggamit mo sa bawat isa. Nagpapasalamat din kami sa mga kapatid na nandirito ngayon sa pagdalo ng aming Kuya Dennis at Ate Bring. Maraming salamat sa iyong buhay, sa ating mga buhay. Patuloy na tayong pagpalain ng ating Panginoon sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay. Mga kapatid, the Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Tanggapin po natin ang masaganang pagmamahal ng Panginoon Diyos, ang di matingkalang biyaya at habag ng Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihang karunungang ipinagkakaloob ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin at sa lahat sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ng 3 amen. 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 Praise God. Salamat po sa bawat isa. Bless po. Salamat. Bless po lahat. Kuya Ronnie. Ay, Kuya Dennis. Sorry. Kuya Dennis. Po. God bless po sa inyo lahat. Marunong ka po bang mag-drive? Paalam po. Marunong ka po bang mag-drive? Hindi po eh. Ay, hindi. Yes, Pastor. Okay. Hindi condition. Open. Elder Ronnie, God bless po. Elder Ronnie, ingat po. David, malapit yan. Po sa lahat. Open, Elder Ruben. Mr. Levy, Ate Joy, ingat po. God bless sa biyahe bukas. God bless po. Thank you po. God bless po. Open. Sino bigahe bukas? Elder Ruben. Elder Ruben, see you bukas. Available tayo bukas. Thank you po. Thank you. Ay, ayun. Pastor! Opo. Nadidinig po ba niyo ako? Opo. Sabi Opo. po nung pinsan ko na nasa Michigan, yung pong pamangkin namin nagpunta po ng States. Hindi ko lang po alam kung saang bahagi ng Florida. Florida pala. Hindi daw po sinasabi ng airline na merong pong PCR test na ang bayad 300 to 500 real. Ay, no. Dollar. Each. Pasok sa States. Wala na. Wala sa Pastor. God bless po, God bless. God bless po, bye-bye. Bye. Bye-bye po. Thank you po. Amen. Si Kuya Dennis. Ate, hintayin mo kami mamaya ha. Ate Bering. Opo. God bless po sa lahat. Bye-bye. Amen.